everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na Miss Charm Coronation Night 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Charm tayo ngayon. So kagabi nga, finally natapos na rin ang kanilang show. At ayun nga, ginanap na ang Coronation Night last night. So, kamusta naman ang reaction natin dyan? Ang reaction ko dyan, nakakaloka. So, yan. Anyway, so punta muna tayo doon sa simula ng show. Yung kanilang production number, and then kamustahin naman natin yung lightings nila, ang stage nila, at kung ano pa ba yung mga nakita natin. Kamusta naman ang hosting ng ating Miss Earth. Yan ang mga pag-usapan natin ngayon. So, doon sa lighting, syempre maganda, maliwanag naman yung naibigay nila sa atin. HD ang napanood ko. High definition talaga dito sa Miss Charm. So, isa yun sa mga ikinatuwa ko kasi talagang malinaw naman at maliwanag. At wala akong masabi. Sa entablado, gusto ko yung kanilang stage as in talagang bongga. So, para siyang Miss Universe level. Yung ano nila ha, eksena. And then, pagdating naman doon sa hosting, syempre, ang Miss Earth na si Angeline de los Reyes ay talaga namang kabog na kabog. Ang galing mag-host, kasama yung co-host niya. Actually, nadala niya ng bonggang-bongga. Wala akong masabi kay Angeline. And then, kamusta naman ang opening show ng 36 candidates? Para silang kulang sa vitamin C at saka sa Ovaltine. Ayan ang masasabi ko. Kulang sa energy, kulang sa rehearsal, I think yon. Kaya medyo parang hindi nila alam ko ano yung excited gagawin nila. Malamya ang mga kandidata, lalo na yung nagpapakilala. Ayun, hindi sila yung energetic, yung binibigay nilang ano, tawag dito, vibes, ganon. And then, gusto ko rin yung pa-eksena na parang may graduation day ang drama. May binibigay na diploma. O, tapos ka na. Congratulations. So, job well done. Ganon. So, nakakaloka. Anyway, ano naman, nairaos naman nila ng bonggang-bongga. Siguro next time, kailangan lang nilang ma-improve talaga yung production number na to. More rehearsal dapat. Para mas bongga. Di ba? Hindi yung parang nagkakalat yung kandidata na saan ba pupunta, dito ba siya pupunta. Kasi may mga ilang kandidata akong nakita na parang hindi nila alam kung saan spot sila tatayo, saan ba sila pupunta, dito ba sa kaliwa o dito pa sa kanan. May mga ganon. Anyway, kung total suma naman, gusto ko yung ending ng show, yung gumano sila lahat. Parang very Miss Charm yung dating. O, diba? So, yan. And then, of course, pagkatapos syempre ng opening show nila, ayun na, announcement na kagad ng top 20. Wala nang Emmy. Sa top 20, pumasok si Namibia, Malaysia, Thailand, New Zealand, Germany, USA, South Africa, El Salvador, Vietnam, Philippines, Venezuela, Ecuador, Russia, Puerto Rico, Australia, Mexico, India, Colombia, Nigeria, and Indonesia. Very top yung mga pumasok na country. At yung mga pumasok talaga ay masasabi ko naman, ay nako, lahat sila ay parang nagbigay ng magandang performance. Siyempre, natuwa ako pumasok dito si Philippines kasi nga, di ba, marami nagsasabi na malamya daw ang performance ni Philippines, but sa awa ng Diyos, hindi siya na El Tocuyo. So, sa 36 na candidates, halos more than half na kandidata yung kinuha nila kasi ang naiwan ay 16, o di ba? So napakaswerte natin pumasok tayo sa semifinals at talaga namang masasabi ko good job Philippines. So yan, siguro hindi lang yung performance dito ang tinitingnan nila, pati din yung kabuuan talaga nung
ng laban ng kandidata, kung ano ba yung inilatag niya sa Miss Charm, ayun yung nakita ko. Kasi kung performance lang yung pag-uusapan, maraming nag-perform. But sabi ko nga, baka sa ibang aspeto, talagang humakot talaga ng magandang grades itong si Miss Philippines. Kaya sabi ko, job well done. So, yan. At dito napatunayan natin na, oh, bongga. At least, di ba, mahirap naman kung El Tocuyo tayo. Reklamo pa ba tayo? So, tama na maipasok siya dyan ng bonggang-bongga. And pagdating sa swimsuit round ng mga kandidata, ang napansin ko, yung mga pumasok sa top 10, talagang very strong yung performance nila. Hindi mo masasabi yung, ay, dapat ang pasarela nila ganito. Mararamdaman mo yung lakas eh, yung panalo talaga yung bawat hakbang nila, strong yung tindig nila. So, yun yung nakita ko. Saka parang feeling ko, meron na talagang set of winners na naka-arrange para sa top na ganito, sa top na ganito. At ayun, ang mga lumabas na resulta. So, dito sa top 10, medyo na-surprise ako kasi may mga ilang kandidata ako nakita na maayos naman yung performance niya, pero bakit wala siya dito? So, ang mga pumasok ay si Indonesia, Malaysia, Colombia, India, Germany, Namibia, Australia, Ecuador, Mexico, at Nigeria. So, dito sa top 10, eto din yung mga nakita ko na maganda yung performance nila during swimsuit round. In fairness sa kanila. Pero may mga nakita din naman ako na maganda din naman yung performance, katulad na lang halimbawa ni Puerto Rico. Maganda yung performance ni Puerto Rico, very strong din, pero bakit wala siya dito sa top 10? Kasi kung papansinin ko, kung between, I think, sino ba ang gusto kong matanggal dito? Actually, wala eh. Sa totoo lang, kasi yung mga pumasok sa top 10, maganda din naman yung performance. So, halimbawa, tanggalin natin si Indonesia para lang ipalit kay Puerto Rico. Pwede din naman, di ba? So, yun. So, nagulat lang ako. Kaya lang siguro dahil sa malakas yung laban ng bawat kandidata, masyadong masikip para sa top 10. Kamusta naman yung performance ni Philippines during swimsuit round? To be honest, more improved yung performance niya more than doon sa preliminary competition. Mas nakita ko na maganda ang eksena niya. Mas maganda yung ipinakita niyang performance dito sa swimsuit round. Ang ganda ng styling, ganda ng ayos. So, perfect para sa akin. Para sa akin yon. Kaya lang kasi tulad nga na sinabi ko, eto bang performance niya ay oobra ba para dun sa next round? Kasi marami din namang mga kandidata talaga na lumalaban. So halimbawa, kung ikukumpara ko ang performance ni Philippines at saka ni Namibia, mas aangat sa kanya si Namibia kasi very powerful talaga yung datingan ni Namibia. At kung ikukumpara ko din naman siya kay Malaysia, sa simula pa lang talaga ng entrada, ramdam mo na talaga na very powerful. Ang lakas ni Malaysia eh. Yung hindi lang doon sa ganda, dapat tingnan mo din yung level ng performance nila kung ito ba ay malakas yung impact, ganon. So, malakas yung datingan ni Malaysia. Kaya lang, kung ganda ang pag-uusapan, syempre, mas maganda si Philippines para sa akin. Kaya lang, syempre, performance kasi yung pinag-uusapan dito. So, maraming malalakas na kandidata na talagang masasabi mo, job well done, at hindi nga lang, yung performance ni Philippines maganda din. To be honest, improvement more than nung nakaraan. So, kaya lang, yung laban niya kasi, mas meron pang mas malakas. Walang something wrong kay Philippines. To be honest doon sa nagsasabi, kasi baka kaya hindi siya pumasok kasi hindi naman talaga siya malakas. Walang something wrong. Ang problema lang dito, marami din talagang malalakas na alam mo yon na mapapansin. Hindi lang naman si Philippines ang candidates. Pansinin din natin yung iba. Di ba? Kung si Puerto Rico nga, nangihinayang ako kasi hindi siya pumasok. So, ganun din si Venezuela. Nangihinayang ako sa kanila. Kasi maganda din si Venezuela, maganda din naman yung performance na pinakita niya. Kaya lang, hindi talaga umobra. Kaya nga, competition eh. So, kailangan talaga very powerful yung datingan mo in terms of pasarela. Makitaan ka talaga ng kumpiyansa na mararamdaman nila yung
level ng ano mo, ng mga palo mo. So, yon. So, si India, katulad ng India, hindi naman ganun kabongga yung performance niya, pero mukhang nag-i-enjoy siya sa entablado na parang pang Miss Grand na yung datingan. Either Australia, hindi naman ganun kabongga talaga yung kanyang pasarela, pero mararamdaman mo na talagang humahataw at inilalaban niya. Ganon. So, yon. So, nakakalungkot, hindi tayo pumasok sa next round ng top 10 at wala naman tayong magagawa kasi ayun nga, yung mga hurado nga, may mga choices din sila. Kaya nga sila nakaupo dyan. At ako parang feeling ko, lahat naman magagaling. Oo. So, hindi lang talaga. Yung dapat yung level talaga ng Miss Charm, ha? At saka napakinggan ko yung mga speech nila. In fairness sa mga speech nila, magaganda talaga. Oo. So, yon. Lalo na si Malaysia. Ang ganda ng motibo niya kung bakit siya nandito. Saka, parang feeling ko doon sa ibinigay nilang speech, parang naka-base din doon. Yung mga, kung sino ba yung pipiliin natin na top 10. Kasi maganda yung sinasabi. At kung papakinggan mo, winner. So, face of the night, si New Zealand. So, maganda kasi si New Zealand talaga, no? Medyo chubby lang. Best in interview, ito naloka ako, si Vietnam. Si Vietnam, ang pinaka-the best sa lahat talaga in terms of interview. Hindi ko napanood yung interview niya pero kung ito yung napili nila, di walang question kasi magaling talaga siya sa Q&A. Ayun yung ibig sabihin nun. And then, national costume, sino ba nanalo? Nakalimutan ko. Di ko nasulat. So, sa top 6, ito medyo surprising talaga. Kasi di ba, in-announce nila 5+1. So, ang mga pumasok si Malaysia, Colombia, Indonesia, Australia, Mexico. Tapos, +1, ipinasok nila si Vietnam. So, naging questionable tuloy sila dito. Sana sinabi na lang nila from the beginning, after top 10, top 6, hindi na top 5. Kasi pag ginawa mo kasi top 6 o 5+1, so parang pinili mo na makapasok yung isang kandidata dahil choice mo. So, ang mali pa dito, host country ay Vietnam. Kahit sabihin mo pang magaling si Vietnam in terms of interview or in terms of communication skills or kasi kung titignan mo yung performance niya kumpara sa ibang nag-perform doon, sa totoo lang, walay din naman, di ba? Yung madali siyang makakain kasi marami naman talaga din magaling talaga in terms of pasarela, evening gown. Kaya lang dahil lucky charm ang pinairal dito, so pumasok si Vietnam. At nakakalungkot kasi host country sila. So yon, kaya hindi magandang tignan. Oo, nagkaroon tuloy ng sa mga audience na mga nanonood sa kanila outside in their country, di ba? Parang ang dating na, ay, luto. Kasi pumasok si Vietnam. E di sana, ang in-announce na lang nila from the beginning is top 6. Kasi pag top 6, malinaw, napapasok kasama si Vietnam doon sa 6. Kaya lang kasi sinabi nila, 5+1. Pero in-announce naman na nila to earlier pa lang, di ba? Na kung mapapansin mo, sa simula pa lang, sabing ganon, sa top 6 nga, sa top 5 nga, may +1 sila. Kaya lang kasi sabi ko nga, mas maganda na top 10, tapos top 6, para hindi questionable. Naging questionable tuloy sila. Kasi kung ibang country ang ipinasok nila dyan, mas bongga. Kaso ang pinasok nila, si Vietnam. Kaya nabahira tuloy sila ng cooking show. Ganon. And then, sa Q&A, naloka ako dito. Hindi ko narinig yung sagot ni Vietnam kasi ang ipinakita ay timer. So, wala akong basihan kung bakit ito ang nakapasok doon sa top 3. Ayun. Kasi may mga ilang candidates katulad ni Malaysia, Vietnam, yung basta timer lang. Hindi ko kasi napansin yung iba. Pero yung kay Indonesia, napansin ko pa, napanood ko pa yung kanyang sagot. Tapos yung iba, hindi ko na napanood. So, nagmukha tuloy cooking show sila kasi hindi nila ipinakita yung sagot ng candidate. So, yon. Hindi ko lang alam kung nakita ninyo kasi ako hindi ko nakita. Ang nakita ko, timer. Oo. Tapos, ang after nun, so nagkaroon na ng farewell walk ang reigning queen na ayun,
maganda naman yung kanyang farewell walk. Ang nakakaloka lang yung gown na suot-suot niya, nagmukha siyang Maleficent. Na yung nagputong siya ng corona doon sa bagong winner, hindi na siya nakita. Kasi nakatakip ng gano'n, di ba? So yun. So ito talagang charm na to, din eksena eh. So yun. Top 3. Ang top 3 ay si Vietnam, Malaysia, at Australia. So, kung iisipin mo, talagang pinush talaga nila na ipasok si Vietnam hanggang sa dulo ng competition. Alam mo, ayokong isipin na ganito na parang cooking show naman kayo dyan. Ayokong isipin. Kaya lang, maiisip mo, kasi nga naman, bukod doon sa pick ka na doon sa sa top 6, na pick ka na, pagkatapos, nakarating ka pa sa top 3. So, siguro, kung titignan natin, halimbawa, Mr. International, di ba? Pumasok sa top 6 plus 5 plus 1. Uso na ngayon yan So, 5 plus 1. Pumasok si Philippines. Naging masaya tayo. Kasi opportunity. Pero kasi, lagi ko sinasabi, etong opportunity na to, dapat ilaro mo to ng todo. Kasi kapag hindi mo to nilaro, mababaliwala yung chances mo. Mababaliwala yung ipinasok ka dyan, ay useless din yung lahat, di ba? So, ganun So, ako para sa akin, dito, yung pinasok nila si Vietnam doon sa 5 plus 1, opportunity yun para kay Vietnam. Kumbaga, parang kung iisipin mo, ay, nabigyan siya ng chance. At yung chance na yun, ginamit niya ng todo-todo. Kaya nakarating siya sa top 3. Di ba? Kasi kung si Philippines yan, tapos nakarating sa top 3, parang iba iisipin, ay, pick lang si Philippines. Pero hindi si Philippines yung napili nila, si Vietnam. Ang mali lang dito, kasi host country sila, so nagmukhang bias sila sa sarili nilang bansa at sa sarili nilang competition. So parang pinush nila na makarating talaga si Vietnam doon sa top 3. Kaya maraming naloka. Pero kasi kung iisipin mo, chances to ng lahat ng kandidata na makapasok dyan sa 5 plus 1 na yan. At yung opportunity na makapasok ka, ibig sabihin may chance kang manalo. Kasi na-include ka doon. Di ba? Na-include ka doon sa pagpipilian na pwedeng manalo ng gabing yon. So doon tayo lumagay sa Mr. International. Ganon din. Yung pumasok si Philippines, may chance siyang makuha yung titulo. Kaya lang, hindi niya nagamit ng bonggang-bongga. Pero ito kasi si Vietnam, ginamit niya ng todo-todo dahil meron siyang galing doon sa Q&A na tinatawag kasi naging best interview siya. So ibig sabihin, may chance talaga siyang makuha yung corona ng Miss Chan nung gabing yon. Kaya lang, hindi rin siya pinalad dahil hawak ni Malaysia ang titulo ng Miss Charm nung gabing yon. At ako, para sa akin, medyo questionable din kasi hindi ko narinig yung Q&A niya. So, nagtaka ako, bakit siya nakarating dun sa top 5? Sa top 3. Hindi ko talaga narinig. Iba yung napanood ko na timer pagdating sa kanila. Parang si Malaysia sa kasi parang gano'n. Hindi ko lang natutukan yung iba kasi na may ginagawa akong importante. So, yon. So, pagdating dito sa top 3, medyo, questionable sa akin na, ano nangyari? Bakit sila yung napasok dyan? Ganon. Akala ko magkakaroon pa sila ng final Q&A. So, yan. Nawindang ako ng bonggang-bongga. So, second runner-up si Vietnam. And then, first runner-up naman si Australia. At ang winner ay si Malaysia. So, questionable bang pagkakapanalo dito ni Malaysia? Yung hindi ko lang narinig yung sagot niya, ayun yung questionable sa akin. Pero in fairness naman kay Malaysia, from the beginning pa lang, yung preliminary, nakitaan ko siya ng potential na pwedeng manalo talaga ng Miss Charm. Yung aura na meron siya, di ba? Kung mapapanood ninyo yung reaction ko ng prelim, yung aura na meron siya in fairness sa kanya, may ganda talaga si Miss Charm na lumalabas. Plus, maganda yung thought niya regarding yung pagpasok niya doon sa top 6. Maganda yung thought niya. Gusto ko yung motibo niya bilang Miss Charm. Siya yung pinakamagandang message doon sa lahat ng napanood ko o sa anim. So, sabi ko, ay potential talaga siyang manalo kasi maganda yung motibo. And plus, maganda yung performance niya. Kaya sabi ko, okay. So, si Malaysia. So, wala naman akong duda kay Malaysia. Kumbaga parang napaka-question lang ako, ano kaya yung final Q&A niya? And then, pagdating naman kay Vietnam, syempre naloka ako, parang nag-second runner-up pa.
what, ay, tumbling ako doon. Pero, okay lang yan. Sige lang. At saka, dito naman kay, kay Australia. Actually, si Australia, isa dito sa mga bet ko. Kaya lang, talagang, sabi ko nga, sa message pala, kung pagbabasihan natin kung sino yung dapat manalo, I go for Malaysia talaga. I love Australia, pero maganda kasi yung sa din message talaga ni para sa akin ha, ewan ko para sa inyo. So ang importante dito, kala ko nga magla-last two standing pa si Vietnam, wala na, talagang lutong Macau na to. So in fairness naman, at least ang nag-last two standing is Asia and Oceania Pacific, Asia and Oceania Pacific, di ba? Silang dalawa. So natuwa naman ako kasi si Australia at saka si Malaysia ang nag-last two standing. So, habang pinapanood ko sila sa last two standing, ang naisip ko, sila yung pinakamalakas na kandidata dito sa Miss Charm. Oo. So, sila yung nagwagi. Actually, ang panalo ay si Malaysia. So, doon naman siya nagko-question na parang, bakit ganito, bakit ganyan? So, guys, be happy for Malaysia country. At least, di ba, nanalo sila. Kung iisipin mo naman, noong last year, isa tayo sa mga nag-first runner-up dito. So, parang give chance to another country naman. So, nung nakaraan, parang ang laban din, dalawang Asia, di ba, Indonesia at saka Philippines, tapos Brazil. So, kung iisipin mo, tinatry naman nilang manalo ang Asian country nung time na yon. Kaya lang, wala napunta kay Brazil. So, at least, nung last year, tayo ang isa sa mga strongest candidates. And then, this year naman, ako happy ako kung ano yung narating ni tawag dito, ni Kayla Carter. So, masaya ako dahil sa performance niya. Hindi naman ako talaga doon sa performance niya, parang kung titignan mo, medyo talagang marami din naman pumalo. At maswerte na siya, yung pumasok siya sa semifinals. At least hindi tayo na El Tocuyo. Choices pa rin tayo na chance. Kaya lang kasi marami talagang malakas. So better luck next time. Malay ninyo, si Cyril Payumo ang mag-uwi ng corona ng Miss Charm for the next year. Diba? So yun. So be happy na lang doon sa mga nanalo at congratulations sa kanila. So at least Miss Charm, job well done. So at least natapos na ninyo yung pageant ninyo. At yung kanyang reigning Miss Charm, nabot ng 1 taon at mahigit. Halos magdadalawang taon. Kasi 2022 pa ba to? Kung di ako nagkakamali, 2023 ba to na ko? Hindi, dapat ngayon January mahigit 1 taon talaga siya. Halos 2 years. Kasi nakoronahan siya noong 2022 noong nakaraang January. Dapat, tama ba? 2023 ng January, tapos 2024 na ngayon na magtatapos yung taon. So, 1 taon at mahigit. Magdadalawang taon. 1 taon at 11 months. Tama ba? So, yun. So, ang kanyang reign, siya yung pinakamahabang reign. And then, I hope na sana ang Miss Charm ay magtuloy-tuloy na sila sa mga next pageant nila. Diba? So, yun. So, I hope na magawa nila ng maaga uli ang Miss Charm. For sure, December na uli yan. Sana ma-maintain na nila December. Kasi maganda naman, diba? So, yun. So, congratulations sa Miss Charm and congratulations sa mga nanalo at congratulations din sa ating lahat kasi miski papano naman ang ating pambato ay talaga naman ibinigay niya ang kanyang galing dito sa laban sa Miss Char. So, ang reaction ko lang dyan, nakakaloka. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Naloka din ba kayo ng bonggang-bongga? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa Miss Charm 2024. So, yan. So, guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.